For this video, tatalakayin po natin ang literary context in doing exegesis. Sa atin pong last video ay pinag-usapan po natin saglit ang tungkol sa historical context, when we are doing exegesis. And I hope na sa atin pong simpleng approach ay nakatulong po sa ating patuloy na pag-aaral. We are all student of the word. Now, literary context. Una po sa lahat, let us be reminded na ang Bible po ay collection ng maraming books. Ang Diyos ay gumamit po ng iba't ibang malikhaing pamamaraan ng pagpapahayag ng kanyang sarili at ito po ay naitala ng mga taong kinasangkapan ng Panginoon sa kasaysayan. Since pinag-uusapan po natin ang literary context as it relates sa pag-i-exegete ng Bible passage, may dalawang bagay po akong isa-suggest na matandaan po natin in doing so. Number one, we must consider the literary genre. At number two, follow the thought pattern of the author. Yung number two po ay medyo madali na laman po yun. Unahin na po natin yung number one. As I've said earlier, ang Bible po ay collection ng maraming books, 39 books sa Old Testament, 27 sa New Testament, at sa ibang Bible may mga apocryphal books na tinatawag. So obviously, ito po ay all in literary form, Ang ibig sabihin lang naman ng literature is a body of written works, Iba-ibang genre ito na tinatawag. Kumbaga sa music ay 'di ba, mayroong pop, may rock, may R&B. Sa Bible ay meron din pong ganon, Merong poetry, 'di ba? Psalms, Proverbs, Job, 'di ba? Mga ganyan, meron pong narrative, merong history, merong apocalyptic writing, So marami po. At isa po ito sa mga bagay na kino-consider natin. Of course, when we are reading the Bible, minsan sa isang book, merong mga kombinasyon yan ng iba-iba ring genre na nasa loob na kailangan ding nating minsan i-consider. For example, although yung book of yung Gospels ay more on narrative yan, tungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesus, but in it ay merong mga parables na tinatawag. So that's another consideration. Don't worry, as we go along, we're hoping and praying na matalakay po natin ito more on mga example ng mga books. Pag inisa-isa natin yung mga books, hopefully magawa po natin yan. By the way, ang gagamitin po nating reference sa series ng study na ito ay itong How to Read the Bible for All Its Worth ni Dr. Gordon Fee at Douglas Stewart. At I find this book na very helpful at simple yung approach, kasi ang desire po natin ay mga ordinaryong nagbabasa ng Bible, just like tayo po ay talagang mas mag-grasp pa natin yung deeper meaning, revelation ng Panginoon, at mag-grow tayo at may apply natin of course sa ating mga buhay. Ganun lang naman po kasimple. So nasa na nga po ba tayo? Ayun, yun. Minsan sa isang book may mga iba-ibang consideration tayo na sinasaalang-alang. Minsan we have to watch out din sa mga iba-ibang figures of speech na ginagamit. Si Jesus po, ang ating greatest teacher of all time, ay gumagamit ng iba't ibang paraan ng pananalita, is very creative in expressing the truth. And it's nice na makita po natin ang mga katotohanan ito hatid ng Panginoong Hesus sa iba't ibang anggulo. Yun po, Number one, again, review. Kino-consider po natin yung literary genre. At number two, in doing exegesis, we're also trying to follow the thought pattern of the author.